Good day mga ka-farm. Good day, Dax. Ngayong araw po mga langga ay bibisitahin natin yung dalawang pugad ng Oriole birds na nakita na natin dati. Kasi nga ang pagkakaalam ko kahapon ay napisa na po yung kanyang mga itlog. Dalawang pugad po. Yes, dalawang pugad. So magmula po dito ay malapit na lang po tayo sa unang pugad ng Oriole birds na ating pupuntahan. Sana po ay hindi po yun na-disgrasya ng ibang ibon. Kasi may mga ibon po kasi na kumakain ng mga inakay ng ibang ibon na rin. So itong ating pupuntahan ngayon ay alam ko magkasabay po itong napisa. Malapit na po tayo. Yan po, bumubukas yung kanyang bunganga. Yan. Yan po. Iwan ko lang kung kita ninyo. Yan po. Ito yung first. Ang bilis lang nilang lumaki kahapon. Hindi pa ganito kalaki. Dalawa po sila dito. Yan po. Yung nanay niya. Andyan po. Sa puno ng kahoy dyan sa kabila. Ito po yung dating pugad na maitlog na kung gusto lang natin sigurong ilaga yung itlog na laga na. Pero joke lang natin yun dahil gusto talaga nating parami yung mga ibon dito sa ating area ng farm. Yun po, ito po ay Oriole. Update po kayo nito after some time kung malapit na po sila talagang makalipad. Ayun. Yung aking mga kambing sumabay na rin dito. Dahil akala nila maghahanap ako ng kumpay. Mababa lang po itong pugad. Mga nasa 2 feet inihap lang mula po sa lupa. Yan lang po kataas yung kanyang pugad. Dito po siya sa Hagumi Herbs nakalagay. Ayan po. Ayan. At mula po dito ay pupunta po tayo dun sa kabila. Mag-journey po tayo, mag-adventure po tayo. Hindi po natin puputulin yung video para makikita nyo. Pagkasabihin nyo, di same pugad. Punta po tayo dun sa kabila. Halos magkasabay pong napisa yung mga itlog ng mga Oriole birds na yan. Kaya sabayan nyo ako, samahan nyo ako mga ka-farm. Ngayong araw ay mag-adventure lang tayo. Yung mga distance po nila siguro ay nasa mga 100 meters or more. Yun lang kalayo. So lakarin lang natin dito. Dito po tayo dadaan. At nang may pakita po natin sa inyo na doon sa kabila ay napisa na rin. Yan. Kasi ito po yung mga area na dito na rin napapastol yung ating mga kambingan. It is on the same herbs na rin na nagkapugad dyan. Sa kabila, malapit po dyan sa drum na blue. Na dati naming water reservoir. Para pag need namin ng tubig meron. Pero dyan rin siya nagpugad mga ka-farm, mga ka-adventure. Malapit na po tayo. Kailangan siguro 100 meters yung difference. Yan po, may nakita kayong blue na drum. Dyan lang po sa likod niya. Meron ding napisa na pugad ng Oriole dyan. Halos magkasabay lang sila doon sa ilalim ng isa. Malapit na po tayo. Sana andyan pa. Ay andyan pa po talaga. Ito po yan. Ito naman po sila ay tatlo po sila yung baby. Ito nga parang late itong nanganak yung pinakamaliit, pero tatlo po sila. Pero feeling ko ay naunang napisa dun kanina sa una yung dalawa yung baby na bird. Ito sila ay tatlo. 3 Oriole birdies. Ganda po, ganda po. Ayan. So naipasyal ko na po kayo. Baka mabagot po kayo sa ating pinanggagawang video. Maikli lang po ito. Syempre yung nanay niya ay nakabantay. Diyan, banda yung nanay. Diyan lang siya pumunta nang nakita kong umalis muna po dito. Yan po siya, tatlo ang baby nito. Doon sa kabila, dalawang pugad ng Oriole birds ngayong araw.
O siya, dugtungan na lang natin itong video natin ng ibang video. Pero yun po, pinakita lang pa natin sa inyo yung adventure ngayong araw. May dalawang pugad ng Oriole birds sa yung napisa na yung baby. Hindi ko lang alam kung may makikita pa tayo mamayang ibang pugad. Baka sakali meron, dugtong po natin dito mga ka-agri, mga ka-farm, mga ka-province. So yun mga ka-farm, magmula po dito ay papakita ko naman sa inyo yung dating ginagawa kong bonsai tree na hindi natin pinull out sa lupa. Andiyan lang yan sa ilalim. Yun natin siyang ginawang parang bonsai. Iwan ko lang kung ipupull out ko yan kung hindi. Kasi baka pag na-pull out ko namatay. Papakita ko lang sa inyo kung okay ba itsura nung hindi. Oops! Ginawa na lang natin bonsai. Ito po yun, ito po yun. Ayan. Matagal yan dito, more than 1 year na. Yung kahoy na ito. Parang ginawa natin siyang bonsai. Pero yung mga ibang wires kasi nawawala na. Ganyan lang po siya kalaki. Pero cute po siya tingnan. Kung ma-transfer po natin siya sa isang paso, makikita sana yung beauty niyan. Ganyan po siya, yan. Ganyan po siya yung beauty ng bonsai na ito. Ito yung kahoy na lumalaki talaga, ito siya. Ito yung tinatawag namin dito na parang butong tai tree. Parang ganun yung tawag. Pero hindi ako masyado sa pronunciation na. Baka ano po kayo. Yan po siya. Yan. Hindi masyadong makita yung beauty niya kasi puro nga kasi green na sa palibot Pero ito po siya, maganda po siya. Maganda siya po siyang pagkakahoy, para siyang bonsai. Sobra lang yung sanga. Pero someday pag na-pull out yan dito, ganyan lang kalaki yung puno. Yan. Maliit lang ng konti sa thumb ko. Pero pwedeng mabawasan yung dahon niya at saka sanga para mapakita talaga yung magandang feature ng na ito, bonsai tree na ito. Hayan. Baka mamaya may maisipan pa tayong may dugtong sa video na ito dahil ngayong araw ay nag-adventure po tayo mula dun sa pugad ng mga Oriole birds. Mga ka-farm, mga ka-adventure. Bibisita po tayo sa farm ng Sir Aldrin Adventures. Po, lagi yung dinadaanan natin pag papunta po tayo dun sa kabilang area sa farm ni Sir Nelson Agri and Adventures kasi gusto kong mabisita ulit doon yung kanyang herd ng kanyang mga kambing kasi sabi palagi sa akin yun mga langga, mga ka-farm, mga kakambing maganda daw yung paglaki ng anak ng kanyang mga upgraded na mga kambing. Kasi nga nanganak na yung mga kambing niya na mga native at nga upgraded na rin. Pero yung ginamit po kasing pang stud doon yung kanyang mataas na lahi na ng Anglo Boer na back niya na si Duro. Kaya yan po, yan yung kanyang field. Meron siyang open area talaga. Puro grass po talaga. Ayun makikita po ninyo sa malayo, andun yung mga kambing niya. Lalapitan po natin yan at saka pakita sa inyo ano na yung nature ng mga kambing niya ngayon, ano ba yung development niya ng kambing niya ngayon, mga kameme, mga farm. Ganda na, wala na silang problema talaga sa pakain dito kasi nung last 2 months ago kumpay pa kami ng kumpay, pero ngayon wala na kasi nga kita nyo naman puro green na yung paligid. Enough na yung mga pakain sa mga kambing. Yung ganda nito ito na yata si G1 yung nanay niya ay upgraded lang po yan, pero yung tatay niya kasi yung sinabi na natin kanina Anglo-Nobian Boer na F3, kaya ang ganda ng katawan. 3 weeks pa lang yata ito sa pagkakaalam ko, 3 weeks old pa lang ito. Ganyan na po, kaganda yung kanyang katawan parang aabutan yung nanay, wala pa lang 1 month Nag-uumpisa na yata itong kumain ng grass na rin.
Pag tingnan nyo, ayan. At ganda talaga ng katawan mga kameme. Sabi oh, kinis na kinis yung nanay niya kasi, ayun nga, oh, palapit pa ito na si Moby ito. Ganda rin ang katawan ng Moby. Yun ay ang Gunobia na white at yun ay isang bower. Yun po. Okay. Ito yung mga native na rin lang ito, pero kung titingnan po ninyo, ang gaganda ng mga katawan nila. At hindi naman masyado lahat. Oy, ano ba Uno? Ito si Uno. Inbreed itong si Uno. At ito, pwede nang maibenta ito after a few months from now. Ilalabas na rin sila para yung matitira po dito sa kanya ay yung mga magaganda na lang lahi talaga. Para hindi pulugi sa number of days na pag-aaruga sa kanila mga ka-agri, mga kameme. So, yon. Ito pag ganito yung palabas ng mga anak ng isa nitong black na ito na upgraded, malamang hindi na ito makakaalis dito sa kanyang farm. Talagang magiging ano talaga ito, material na talaga ito kasi first niyang paanak dito kay Doro. Ito na po 3 weeks old. 3 weeks old and 5 days. 3 weeks old and 5 days. Magwa 1 month po. Ayan ang itsura. Super ganda. Nag-uumpisa na talagang kumain. Kita nyo naman po. Grabe mga kakambing. Sige siya po. Hindi po tayo magtatagal. Bibisita pa tayo sa ibang area. Ito, Moby ha. Ito, buntis na rin ito. Hanggang dito na lang. Your friend Agritech Mix TV here once again. Bye-bye. Maybe you don't understand all the dreams and trust is all the dreams and never letting go away. The very things to you I can say. Dust yourself from falling, just go on and you will see. You and me together, all the dreams forever. When you're down, try to stand. He'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy. All the dreams will be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach his star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust is hard. When you're down, try to stand. He'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy. All the dreams will be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach his star. Though maybe you don't understand all the dreams and try